Isang magandang gabi mga kababayan at mga karayban ko. Gusto ko pong talakayin ang latest po na inilabas ng Philippine Statistics Authority tungkol po kay Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Ito po ay pinaniniwalaang mga tao na tumanggap ng pera mula po sa Office of the Vice President. Yan. At ayon po sa pagsisiyasat ng agency or ahensya po ng gobyerno, wala pong Mary Grace Piatos, walang Kokoy Villamin ang kanilang napatunayan. Ibig sabihin, ang Office of the Vice President ay nag-imbento lang ng mga recipients para po i-justify ang kanilang pag-i-issue ng pondo. Yan ang maliwanag. Bago po tayo magpatuloy, salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel, sa mga subscribers and followers. Maraming pong salamat. God bless you all. Sana po ipagpatuloy nyo ang panunood at pakishare po sa inyong mga kaibigan at kapamilya ang ating mga videos, mga vlogs. Mga kababayan, ang nais kong tumbukin dito na ang Vice Presidente ay nagsinungaling. Ang Vice Presidente ay nanloko. Alam niyo po, this is an act of fraud. Panloloko po ito sa taong bayan. Isang Vice Presidente, first time in history. Ito pong kanyang mga pinaggagawa. First time in history po na nakakita tayo ng ganitong klaseng leader na masasabi po nating hindi ka respeto dahil po sa kanyang mga pinaggagawa, sa kanyang mga nabulgar na gawain. Although, hindi pa po tapos ang investigasyon at kaso, maliwanag dito na yung pong mga pinalabas nilang Kokoy Villamin, Kuno, at Mary Grace Piatos ay mga inimbento. Sa palagay po ba ninyo, ang kanya pong mga tauhan ay gagawa ng ganito? Hindi. Hindi po nila kayang gumawa ng kalokohan dahil takot po sila, sigurado yan. Ang tanging Vice President, ang kanilang head, ang pwede lang pong mamuno at mag-lead sa gawaing ito. Siya po ang kanilang kapitan. Kaya siguradong siya po ang nanguna dito sa planong ito. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung kanyang alalay or mga people below her ang gumawa po nito. Hindi. Imposible po yan. Matatakot po ang mga empleyado ng gobyerno under the Office of the Vice President. Ibig sabihin, siya po ang nag-utos. Siya po ang utak sa lahat ng mga kalukuhan, panluloko, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga kababayan, ang tanong ko po sa inyo, dahil ang ating Vice Presidente ay nangangarap na siya po ang susunod, siya po ang magiging Pangulo sa taong 2028. Ano pong masasabi nyo dito? Sa kanyang pong mga involvement sa mga fishy transactions. At hindi lang po 100,000 ang pinag-uusapan dito. Alam niyo po, milyon-milyon pong pera ang involved dito at ito ay pera ng bayan. Kaya dapat lang napanagutin ang salarin, dapat lang napanagutin ang utak ng mga kalukuhang ito. Ito ay pera ng bayan. Iboboto mo ba? Susuportahan mo ba ang isang taong nagnakaw sa iyong, let's say, sa loob ng iyong bahay? Does she deserve na maging Pangulo ng Pilipinas dahil pinagnakawan ka
Susuportahan mo pa ba? Gagalangin or igagalang mo pa ba ang isang tao na nagnakaw sa'yo? Of course no. Mga kababayan, kung sino man po ang tao na susuporta na maging pangulo ang taong ito, ay ang tingin ko po dyan ay talagang may sira na po sa ulo. Yan po ang totoo niya. Pinagnakawan ka ng isang tao at pupuriin mo pa rin ba? Protektahan mo pa rin ba? Despite yung kanyang ginawang hindi mabuti sa'yo o hindi maganda sa'yo? Mga kababayan, hindi ko po ma-explain kung ikaw ay supporter ng taong ito, kung bakit mo sinusuportahan ang kanyang maling gawain. Ang akin lamang po dito ay sana mamulat, magising ang mga taong until now, hanggang ngayon, ay pumupuri pa rin, pumapalakpak kay VP Sara Duterte. Kung hindi pa po kayo nagigising dyan sa mga pinaggagawa niya, ang dami po. Ang dami po niyang mga hindi kanais-nais, mga kalukuhang ginagawa. Kung hindi pa po kayo gising ay siguro po mas maganda kung iuntog nyo muna ang inyong ulo sa pader para kayo po ay magising. Yan. Ito po ay mensahe para sa mga panatiko na mga Duterte. Panatiko ni VP Sara. Hindi ko nga ma-explain kung bakit sila sumusuporta sa isang taong nagnakaw sa kanilang pera. Maliwanag po yan na ito po ay pagnanakaw, panloloko, panggagancho. That's a fraud. Pera po yan ng taong bayan na dapat mapunta sa mga Pilipino, sa mga mamamayang Pilipino. Napakasakit pong isipin na sa ngayon ang dami po sa atin ang naghihirap sa buhay. We're trying to stay afloat dahil po sa mga mahal na bilihin sa hirap ng buhay. And yet, ito po ang narinig natin, mga balibalitang milyon-milyon, perang winaldas, mga confidential funds, mga intel funds na hindi maipaliwanag. Kung saan napunta, kung paano ginamit. Nagbibigay po sila ng mga impormasyon, mga data, na mga mali-mali. Ayon po sa COA, ang mga isinumite ng Office of the Vice President, ng DepEd, ay mga dokumento na may mga mali-maling petsa at meron pong mga pangalan na hindi mo po mabasa, unreadable. Kaya maliwanag na may kalokohan, something fishy na ginagawa or ginawa ng Office of the Vice President. Ganun na rin ang DepEd nung siya pa po ang head. Mga kababayan, tayo po'y niloko. Mula tatay hanggang anak. Tayo po'y nagpapaloko. Sana naman gumising na tayo. Hindi tama itong pinaggagawa ng pamilyang ito. Sila po ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga mamamayang Pilipino dahil kanila pong kinakain ang mga kayamanan ng bayan na dapat ay mapunta sa mga kapwa nating Pilipinong naghihirap ngayon. We deserve a better leader, and that is not Sara Duterte. We deserve a better public servant na marunong pong magrespeto at meron pong honesty. Ang problema po sa ating VP, wala po siyang honesty. Uulitin ko, ganito ba ang klaseng pinuno na gusto niyong mamuno sa ating bayan? Isang taong manloloko? Isang taong hindi sumusunod sa batas? Isang taong magaling magsinungaling?
at dinadaan sa galit kung siya po ay pinagpapaliwanag. Mga kababayan, iniiwan ko po ito sa inyo. Pero sana naman, mag-isip tayo ng tama. Pagdating ng eleksyon 2025, bumoto na ng tama. Ganun na rin po sa 2028, bumoto ng tama. Dahil ito po ay maliwanag na panluloko sa ating mga kapwa Pilipino. Marami po ang nabudol ng pamilyang ito. Huwag na po nating paulitin ang pamilyang ito. Huwag nating hayaang makabalik ang pamilyang ito sapagkat sila po ang gumahasa ng ating bayan. This is all for now, my dear friends. Please continue to watch my videos, share to your friends and family members, and for those of you who are not yet subscribed to my channel, please subscribe. Thank you so much. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpatuloy po natin ang ating paninindigan sa tama at pagmamahal sa ating nag-iisang inang bayan.